Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Natin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po ang pagbabantay natin sa bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 1,855 kilometers east of Visayas. At ito po tinatawag po natin bilang Tropical Storm Nepartak. Lalo pa po yan lumakas, taglay po ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 90 kilometers per hour. Compared po nitong mga nakalipas na oras, bumilis din po ang bagyo at ngayon po inaasahan nating kikilos pa-northwest sa bilis po yan na 30 kilometers per hour. Kung mapanatili po ang ganitong bilis at ganun din ang direksyon, posible po yan pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas po yan ng hapon o kaya naman ay sa gabi. And once na nasa loob na po yan ng ating PAR, ito po'y tatawagin natin sa kanyang local name na Bagyong Butchoy. Mamaya-maya lamang po maglalabas pa ng update ang Pag-asa tungkol dito kaya tutok lamang sa Panahon TV para po sa iba pang mga detalye. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Be safe sa daan tuwing may ulan. Suriin ang mga ilaw, wiper at brake ng sasakyan bago magmaneho. Maglagay ng toolkit at go bag sa sasakyan. Kapag malakas ang ulan, bagalan ng takbo at iwasang bumuntot sa ibang mga sasakyan. Huwag dumaan sa mataas na baha. Sa oras ng zero visibility, buksan ang fog lights. Makinig ng balita sa radyo para malaman ang lagay ng panahon at trapiko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Sa ibang usapan, umaabot ng milyon-milyon tonelada ng plastik ang napoproduce kada taon. Kaya naman ang mga plastik na basura, tambak at nagkalat na rin sa paligid, kabilang na sa ating karagatan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng higit 100,000 marine animals at ganunin po ng 1,000,000 seabirds kada taon. Bagamat nagawa ng photodegradable ang 6-pack plastic carriers, aabutin pa ng 3 buwan bago ito tuluyang malusaw. Kaya naman naisipan po ng Saltwater Brewery sa Florida na gumawa ng sarili nilang carrier gamit po ang grains mula po yan sa brewing process. Kaiba po ito dahil ito ay biodegradable, compostable at edible. O di ba? Kaya naman palang gumamit ng ibang material. May alternatibo naman sa plastic, di ba? Kailangan lang po talaga natin ng masusing pag-aaral at ng kakaiba pero epektibong pamamaraan para magawa ito. Yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update sa News at 6. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon na kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.